po natin ang mga men dito. Okay, tayo po ay tumayo at isang talata na lamang po ang ating pong basahin. So, Kuya Ed, November 16 na hapon, Sunday. Let's go, Ed. Okay, Luke chapter 23, isang talata lamang po ang ating pong babasahin. Sabay-sabay po nating basahin. Kung nakita na po, isang malakas at masayang amen ng Luke chapter 23 verse 34. Isang talata po lamang. Ready? Read. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. And they parted his raiment and cast lots. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyo pong banal na salita na nagpapaalala sa amin sa mga bagay na dapat po namin gawin, kung paano po kami dapat mamuhay bilang kami po ay mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga anak mo po. Dalangin ko po, Panginoon, na hindi po kami mapagod at huwag kami magsawa na sundin namin ang iyong mga salita at ito ay aming paglingkuran. Patawad po muli sa aming mga pagkukulang, kasalanan na nagagawa. Pakalinisin mo po ang aming puso't isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Salamat po sa mga kapatiran na aming po nakapiling po ngayon, na sila po ay galing pa sa malayo pong lugar, sabagat sila po ay nandito upang patuloy na sambahin ka sa Espiritu at katotohanan at makinig pong patuloy ng inyong pong banal na salita. Pagpalain mo po, Ama, ang buhay ng bawat isa, ang kanilang trabaho, ang kanilang pag-aaral, at ang kanilang mga mahal sa buhay. Salamat po sa patuloy mo pong paggabay, pagbibigay sa amin ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok at tunay na hindi mo po kami kailanman pinabayaan at sa bawat pagsubok, nandun po ang iyong presensya. Nawa ay lagi namin itong makita, hindi yung laki ng aming problema, hindi yung laki ng aming mga pagsubok. At dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang inyong pong gawain dito sa mataas na kahoy at itago mo po akong muli sa inyong pong likuran. Ikaw siya makita, maluwalhati at maparangalan. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay, so isang papagpalang hapon po sa ating lahat. Sayang anak, brother ko. So, hindi ako nakakaalam nun. Okay, so November 16, ang ating po speaker ay na-announce na po si Brother Ed Buenape. Okay? So, sinimulan ni Brother Luis, sinundan ni Brother June, ngayon ay susundan ni Brother Ed, Brother Andrew. Yan ang ating mga magiging speaker dito. So, kasi iniisip ko po by next week, para bagang apat na mensahe yung aking gagawin kasi prayer meeting, tapos sa Mulanay. So yan, tapos kung ako pa rin ang magpipreach maghapon ng Sunday, so apat, ay baka kayo maumay na sa akin. So yun po. Okay, so sigurado ibat pa kami, kaya tinitrain mo na. Ano ba rin natin? Hindi sa Amerika, sa Qatar man Samar. Okay. So tuloy na po tayo. Verse 34, ito po yung title ng mensahe this afternoon. Father, forgive them. So ang Panginoong Jesus po, mga kapatid, mga minamahal, katulad ng inawit po kanina ni Sister Cyrene, He gave Himself. Pero ito pa rin ang bukang bibig ng ating pong Panginoong Jesus. Father, forgive them, for they know not what they do. So, maaring yung mga tao po noon ay sinabi ng Panginoong Jesus na they know not what they do. Pero ang tanong sa ating pong panahon ngayon, kung tayo po ba ay hihingi ng tawad sa Diyos, pwede ba natin sabihin, Panginoon, patawad ako sa aking kasalanan, hindi ko alam ang aking ginawa. Pwede ba natin sabihin yun? Na hindi ko alam, Panginoon, yung aking ginawa, patawad. Diba? So tayo po ay may mga isip, tayo po ay binigyan ng kalayaan, tayo po ay binigyan ng knowledge, at narito po ang salita ng Diyos. Kaya
Hindi natin pwede sabihin sa Panginoon na kapag humingi tayo ng tao sa Kanya, Panginoon, patawarin mo ako, hindi ko alam ang aking ginawa. So alam natin ang mga bagay na ating ginagawa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana sa ating pong buhay ay talaga maging maingat po tayo sa ating pong buhay, sa ating pong patotoo, at ang ating Diyos ay mapagmahal at mapagpatawad. So mga kapatid, this afternoon, una titingnan po natin ang mga bagay na ginawa sa buhay ng ating Panginoon Jesus. Ano ba yung ginawa sa Kanya? At sa kabila ng lahat na ito ay sinabi pa rin ng ating Panginoon Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Kasi bakit sa mga tao, sa mga Kristiyano ngayon, ang hirap magpatawad? Bakit nahihirapan ang taong magpatawad? Pero ang Diyos si Kristo, sa kabila na siya po ay tunay na Diyos, anak ng Diyos, walang ginawang masama, walang ginawang kasalanan, pero madali sa kanyang sinabi, Father, forgive them, for they know not what they do. So una po, tingnan niyo po ang verse 33. Sabi po dito sa verse 33 na ating pong babasahin, and when they were come to the place which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand and the other on the left. So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung isang bagay na ginawa sa ating pong Panginoon Jesus. They crucified the Lord Jesus Christ. But still, sinabi po ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. Hindi ba nasaktan ang damdamin ng Panginoon Jesus? Di ba nasaktan din ang kanyang damdamin, pero still sinabi po niya, Father, forgive them. So yun po, na ang Panginoon Jesus, ilan ba ang pako na ipinako sa kanya, yung pako na bumaon sa kanyang kamay, sa kanyang paa. So, 3 pako po yun. Isa sa kaliwang kamay, isa sa kanang kamay, at sa paa. So, 3 pako. Pero still, sinabi po ng Panginoon Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Ilang oras na siya po ay nakapako sa krus? 9 oras. Tumutulo ang dugo sa kanyang katawan. But still, sinabi ng Panginoon Jesus, Father, forgive them. And then, verse 11. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Luke 23, verse 11. And Herod, with his men of war, set him at naught and mocked him. Parang ganito po yung ginawa din kay Pastor Jeremy Bergoson. Di ba? Hindi man po ipinako si Pastor Jeremy Bergoson. Pero katulad po dito, tingnan nyo po. At si Herodes nakasama ang kanyang mga kawal. So yung mga sundalo. Ganon ang ginawa kay Pastor Jeremy, na si Pastor Jeremy na hindi marunong humawak ng baril, pero ang dumating sa kanya ay mga kapulisan na mayroong dalang iba't ibang klaseng baril o iba't ibang klaseng kalibre ng baril na hindi naman ito lalaban. Diba? Pero yun po ang ginawa kay Pastor Jeremy Bergoson doon po sa ngayon, Pampanga. So ito po yung ginawa sa ating po Panginoon Jesus, na talagang sinabi po dito, and Herod with his men of war set him at naught and mocked him and arrayed him in a gorgeous robe and sent him again to Pilate. So pangalawa po na ginawa sa ating po Panginoon Jesus, they convicted the Lord Jesus, na talagang hinatulan po ang Panginoong Jesus sa isang kasalanan na wala naman siyang ginawang kasalanan, walang krimen na ginawa. But still, ang sinabi po ng Panginoon Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Verse 14, said unto them, ano pong sabi po dito? Said unto them, ye have brought this man unto me as one that perverted the people, and behold, I, having examined him before you, have found no fault in this man. So si Pilate, si Pontius Pilate, ay wala po siyang nakitang anumang kasalanan sa ating pong Panginoon Jesus, touching those things which whereof he accused him, na inyo silang inaakusahan.
So mga kapatid, mga minamahal, ang Panginoong Jesus walang nagawang anumang kasalanan. Pero inakusahan, they convicted the Lord Jesus, but still, the Lord Jesus Christ said, Father, forgive them. Then verse 15, No, nor yet Herod, for I sent you to him, and lo, nothing worthy of death is done unto him. So hindi nararapat ang taong ito sa kamatayan. But ganun pa man, they convicted the Lord Jesus, hinatulang mamatay. And then, sinabi ng Panginoon Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Tinaparin po natin, verse 22. Verse 22, And he said unto them the third time, Why? What evil hath he done? So ano bang kasamaan, masama ang kanyang ginawa? I have found no cause of death in him. I will therefore chastise him and let him go. So wala akong nakita na masama sa kanya na nararapat sa kamatayan. So mga kapatid, mga minamahal, still, hinatulan pa rin siya na mamatay. Hinatulan pa rin ang Panginoong Jesus na mapako sa krus. They convicted him. But still, sinabi ng Panginoong Jesus, Father, forgive them. For they know not what they do. Kaya mga kapatid, sana sa ating pong buhay, utos sa atin tayo magpatawad. Kaya sana talaga tayo po ay magpatawad. Verse 4, Then said Pilate to the chief priests and to the people, I found no fault in this man. So napakaraming beses inulit ng salita ng Diyos at ng pinatutuhanan ni Pontius Pilate na talagang ang Panginoong Jesus ay walang ginawang kasalanan. Ganun pa man, still, hinatulan pa rin sila. Hinatulan nila ang Panginoong Jesus na maapako sa krus. Hinatulan na matay sa krus. Still, sinabi ng Panginoong Jesus, Father, forgive them. So nasaktan yung puso, nasaktan ang damdamin, nasaktan ang katawan ng ating Panginoong Jesus. Nagkasugat-sugat. Still, sinabi ng Panginoong Jesus, forgive them. Father, forgive them. Kaya mga kapatid, kung tayo po yung mga tunay na tumanggap kay Kristo bilang ating Panginoong tagapagligtas, sana talaga makita sa atin ang pagpapatawad. Tinaparin po natin, John 19, verse 2 and 5. Ano ba yung ginawa sa ating pong Panginoong Jesus? John 19, verse 2 and 5. And the soldiers planted a crown of thorns and put it on his head, and they put on him a purple robe. So talagang kinurunahan po siya ng tinik. At ang mga tinig na ito ay bumaon sa kanyang ulo. Habang pasal po niya ang krus at siya po ay natumba ng ilang beses, ang mga tinig na ito ay unti-unting bumaon at talagang ito po ay talagang ipinaon sa kanyang ulo. Verse 5, Then came Jesus forth wearing the crown of thorns. So tayo po ngayon ay nakakapagdamit na maayos, tayo po ay walang koronang tinig sa ating mga ulo, wala tayong sugat sa ating katawan. Pero bakit mahirap sa tao ang magpatawad? In the purple robe, and Pilate said unto them, Behold the man. So mga kapatid, still sinabi ng Panginoon Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Kaya sana sa atin po ay tayo po ay magpatawad. Kaya nga ano pa sabi po ng Isaiah chapter 53 verse 7, sa kabila ng lahat ng ito, they crucified the Lord Jesus, they convicted him, they crowned Jesus with thorns. And then ano po sabi ng Isaiah 53 verse 7, He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. Hindi po niya ibinuka ang kanyang bibig. Hindi po siya nagsalita ng anumang masama laban sa mga taong gumawa sa kanya ng masama. Kaya, it is better not to speak if we are angry. Diba? Mas mabuting huwag tayong magsalita kung tayo ay galit sa ating kapwa. So, yan po sinasabi po dito, yet he opened not his mouth. And then, Acts chapter 8, verse 32, tinan po natin. Acts chapter 8 verse 32, ang sabi po dito, the place of the scripture which he read was this, He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb
down before his shearer, so opened he not his mouth. Hindi po niya ibinuka ang kanyang bibig. Pero ang tao ngayon, kunting masamang salita ang marinig sa kapwa. Ang dami na agad sasabihin, nararating ka na ngayon, para bagang ang bibig ay katulad ng M16. Diba? Para bagang M16. Ratatatin, ratatatatatatat. So, ano man ang ating marinig na hindi maganda sa ating pong kapwa, it is better not to speak. Kung magsasalita tayo, sana sa mahinahong pananalita. Ang sabi po ng Proverbs, tingnan nga natin ang ating pong Bible, sa Proverbs 15, kung hindi po nagkakamali, sa Proverbs 15, verse ano po yun? 1. Proverbs 15 verse 1. Tingnan po natin. Proverbs 15 verse 1. A soft answer turneth away what? So yan po malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos na anuman ang mga salitang marinig natin, kailangan mahinahong magsalita. Yung po sinasabi po dito, ano? A soft answer turneth away what? But grievous words. So kapag tayo nagsalita din ng mga manghang na salita at talagang masasakit na salita, sabi po dito, stir up anger. Yan po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Na talagang lalong maghiningas. So lalong magsasalubong yung apoy. So lalong lalaki ang apoy. So yun po mga kapatid, a soft answer turneth away what? But grievous words stir up anger. Kaya makikita pa rin po natin sa Panginoon Jesus, ang sinabi po ng Panginoon Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Verse 9, then he questioned with him in many words, but he answered him nothing. So walang anumang sinabi ang ating pong Panginoon Jesus, Luke 23 verse 9. So siya po ay sinakdal, kinasuhan, hinatulan, na mapako sa krus, mamatay, at tinurunahan ng tinig. Ganun pa nga, sabi po niya, Father, forgive them, for they know not what they do. So yun po mga kapatid, they convicted the Lord Jesus, they crowned Jesus with thorns, they cuffed him, na talagang siya po ay sinaktan. So Matthew 27 verse 30, tinan po natin ang ating pong Bible sa Matthew 27 verse 30. And they spit upon him and took the reed and smote him on the head, pinalo sa ulo, at siya po ay sinampal sa mukha. They spit upon him. So sinampal po siya. So yun po ang ginawa. So ang tao ngayon, ang mga katabi, subukan yung sampalin. Yan, o. Diba? Baka yan ay gumanti sa iyo pag sinampal mo yan. Diba? Pero sabi ng Bible, sinampal ka sa kanan, yun, iharap mo naman yung kaliwa mo. Diba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, na sana sa ating pong buhay, tingnan po natin ang ating Panginoong Jesus. So, ganun pa man ang ating Panginoong Jesus, siya po ay nagpatuloy, tinapos ang misyon upang tayo ay maligtas. Upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo po, habang ito po yung aking inaaral, nasabi ko po na isa rin po tayo sa mga nagpako kay Kristo sa krus. Kasi bakit ba siya napako? Dahil sa ating mga kasalanan. Kaya isa din po tayo sa mga nagpako sa Kanya sa krus. Lahat tayo ay nagkasala. So ito po yung mga ginawa kay Kristo. They cuffed him, sinampal. They crushed him down. Na talagang siya po ay hinayaan na talagang mabayubay hanggang siya ay may bagsak at ang kanyang katawan ay magkasugat-sugat. They crushed him down. They cut the life of Jesus. Talagang pinutol po nila ang kanya pong buhay. Acts chapter 8 verse, tinan po natin ang 35, tinan po natin sa Acts chapter 8 verse 35, 36. Tinan niyo po yung pong Bible na talagang pinutol or pinatay ang ating pong Panginoong Jesus. Sabi po dito, and as they went on their way, they came
verse 35, then Philip opened his mouth and began at the same scripture and preached unto him Jesus. 34, atras mo. Verse 34, 33, sabi po dito, for his life is taken from the earth. Ang buhay talaga ng Panginoon Jesus ay kinuha, o sabihin na natin sa madaling salita, siya po ay pinatay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, still sinabi pa rin ng Panginoon, Father, forgive them, for they know not what they do. So walang perfect na church, walang perfect na Kristiyano. So let us make ourselves better for us to have a better church. Gawin natin ang ating sarili na talagang kaaya-aya o tatanggap-tanggap, maayos upang magkaroon ng isang magandang iglesia. So yun po ang nararapat po nating gawin. Let us make ourselves better Christian for us to have a better church. Wala tayong matatagpo ang perfect church. Walang perfect pastor, walang perfect Edwin, walang perfect John Mark, walang perfect Jason, wala. Ang hamon sa atin mga kapatid, mga minamahal, gawin natin ang ating sarili na talagang better, not bitter. So mga kapatid, sa kabila ng lahat ng ito, sinabi ng Panginoon Jesus, Father, forgive them. Kaya ba natin gawin ito? Na kung tayo man ay saktan, kung tayo man ay makarinig ng masasamang salita, masasakit na salita, na kung tayo man ay suntukin sa palin ng ating katabi, magagawa ba natin sabihin, pinapatawad kita? Diba? Still, mahal pa rin kita. Magagawa ba natin sabihin yan sa ating katabi? Tanungin nga natin ang ating sarili. Sana all lahat katabi asawa para masabi, yes, pastor, magagawa ko. Pag hindi, pag ang sagot ay hindi, siya, outside ko lang buka. Diba? Wala nga eh. Okay, so mga kapatid, mga minamahal, Father, forgive them. So mga kapatid, napakaganda na tayo po ay magpatawad. Amen? Kung paano tayo po ay pinatawad ni Kristo sa lahat ng ating mga kasalanan, ito din ang ating gawin. So sabi po ng Colossians chapter 3, verse 13, tinan po natin, Colossians chapter 3, verse 13. Ito po ay utos na talagang kahit ano pa ang ginawa sa atin, kahit ilang beses pa yung ginawa sa atin, at kahit saan pa yan ginawa sa atin, at kahit ano pa yung ating kalagayan, ginawan tayo ng masama, still ang sabi ng salita ng Diyos, forbearing one another and forgiving one another, if any man have a quarrel against any, even as Christ forgave you, so also do ye. Diba? So also do ye. Mahirap po bang gawin yan? So, if you want success, mga kapatid, kung nais natin ng tagumpay sa buhay natin, we need to forgive. Si Kristo nagtagumpay sa kanyang mission sapagkat siya po ay nagpatawad. Sapagkat kung si Kristo ay hindi nagpatawad, wala tayong kaligtasan. Wala tayong buhay na walang hanggan. So, hindi niya magpagtatagumpayan ang kanyang misyon. Hindi siya magtatagumpay doon sa kanyang calling, sa panawagan po niya. So, nagtagumpay ang Panginoong Jesus sa kanyang misyon, sa panawagan sa kanya, sapagkat siya po mismo ay nagpatawad. So, yun po. Kaya sa ating pong buhay, kung gusto natin magtagumpay, na talagang good success ang magkaroon tayo, na katulad na sinasabi ng Bible, we need to forgive. We need to forgive. Kung gusto natin malayo ang ating marating, we need to forgive. Mark 11:25-26. Tingnan po natin ang ating pong Bible sa Mark 11:25 and 26. Sabi po dito, and when he start praying, so tayo po ay nagpe-pray, nananalangin. At sa ating pong pagpe-pray, nagsasabi tayo, Lord, patawarin mo ako sa aking pagkukulang. Humihingi tayo ng kapatawaran sa ating pagkukulang, sa ating kasalanan. Pero ang tanong, tayo ba ay nagpapatawad sa ating kapwa?
kapwa. Nagsasabi tayo na, Lord, patawad. Pero ang tanong, tayo ba'y nagpapatawad sa ating kapwa? So sabi po dito, forgive if ye have ought against any, that your Father also, which is in heaven, may forgive you your trespasses. Kaya kapatid, sa ating pong pagpipray, tayo po, alam ko naman, humihingi kayo ng tawad sa Panginoon sa kasalanan na inyo po nagawa. Sana magawa din natin patawarin ang mga taong nagkasala sa atin. Kasi malungkot ang buhay, hindi tayo magtatagumpay kung hindi rin tayo nagpapatawad. But if you do not forgive, neither will your Father which is in heaven forgive your trespasses. Yan po ang sabi ng verse 26. Kung hindi tayo magpapatawad, ay hindi rin tayo patatawarin ng ating Ama na nasa langit sa ating kasalanan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, if you want success, if you want good success, we need to forgive. Kailangan nating magpatawad. Amen po ba? Amen. Mahirap magtagumpay kung tayo po ay mayroong kagalit. Mahirap magtagumpay kung mayroon tayong dinadalang sama ng loob. 34 pa rin. So sabi po ng Panginoon Jesus sa Luke 23 verse 34, Father, forgive them, for they know not what they do. They don't, So Father, forgive them, for they know not what they do. So mga kapatid, if you want satisfaction, kung nais natin ang masayang buhay, kung nais natin magkaroon tayo ng contentment sa buhay, maging masaya araw-araw, we need to forgive. Tingnan niyo po si Pablo. Ating pong buksan ang ating pong Bible sa Philippians chapter 4. Sabi po ni Pablo sa verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So bakit nagawa ni Pablo maging masaya sa kanyang paglilingkod? Kasi nandoon ang pagpapatawad. Di ba? Nandoon ang forgiveness. Rejoice in the Lord always. Verse 10. Ano pa sabi po sa verse 10? Sabi po ng verse 10, but I rejoice in the Lord greatly. So napakalaki, dakila ang kagalakan ni Pablo sa Panginoon. Bakit? Sapagkat nagawa po niyang magpatawad. That now at the last your care of me had flourished again, wherein you were also careful, but ye lacked opportunity. Verse 1, Philippians chapter 4, verse 1. Therefore, my brethren, dearly beloved, nanatili kay Pablo ang kanyang pag-ibig sa mga kapatid, and long for my joy. So yun, nandun pa rin po yung joy, sapagkat nandoon ang pag-ibig, nandoon ang pagpapatawad ni Pablo. Philippians chapter 1 verse 7, tingnan po natin ang ating pong Bible. Sa Philippians chapter 1 verse 7, even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart. Diba, Brother Luis, I have you in my heart. Yan po yung ginawang love letter ni Brother Luis. Okay, so in as much as both in my bond, so si Pablo during those days, si Pablo ay nakakulong, may tanikala ang mga kamay, may tanikala ang mga paa. But still, si Pablo ay masaya. Still, si Pablo ay may contentment, sapagkat nagawa ni Pablo ang magpatawad sa mga taong gumawa sa kanya ng masama. So yun po, na talagang sinabi po dyan, in my bonds and in the defense and confirmations of the gospel, ye all are partakers of my grace. Acts chapter 16, verse 24 and 25. Acts chapter 16, 24 and 25. So mga kapatid, ang sabi po dito, who having received such a charge, thrust them into the inner prison. So sina Pablo, Paul, and Silas, itinapon sa kaloob-looban ng kulungan para talagang tiyaking hindi makakatakas, at bukod doon may tanikala ang kamay, may tanikala ang paa, and made their feet, yan po sinabi dyan, made their feet fast in the stocks. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. So mga kapatid, mga minamahal,
nangyayari sa buhay ni Pablo at ng ating Panginoon Jesus, nandoon ang forgiveness. Kung bakit talagang naging masaya pa rin sila sa kanilang buhay, sa kanilang paglilingkod kay Kristo. Kaya sana sa ating pong buhay, magawa din po natin ang mga bagay na ito. Father, forgive them, for they know not what they do. So, para maging masaya ang ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo, tayo po ay magpatawad, alisin, put away. So, alisin natin, nakasulat din niya sa Bible, let us put away all anger. Diba? Na mayroon po tayo. So, upang magawa natin magpatawad, upang maging masaya ang ating buhay. And then, mga kapatid, last verse 34 pa rin ng Luke 20 and 24, Father, forgive them, for they know not what they do. So sa buhay po ng ating pong Panginoong Jesus, sa kabila ng matinding ginawa sa Kanya, at siya po ay talagang tinortured na talagang mentally, physically, emotionally, tinortured ang Panginoong Jesus, but still, nagawa niyang magpatawad. Diba? Father, forgive them. So if you want serenity, if you want peace in your life, we need to forgive. Kung nais natin ng kapayapaan sa ating buhay, magpatawad tayo. So, peace of mind. Kung nais natin magkaroon ng peace of mind, ano ba yung pastor? Kapirasong isip. Ista ba yan? Fish ba yan? Fish. Diba? Kapirasong utak. Peace of mind. So, kapayapaan ng isip. Diba? So, if you want serenity, kasi diba, ang hirap na mayroon tayong dinadala. Tama po ba? O may tama ako? Parehas. Diba? So, if you want serenity, if you want peace, we need to forgive. At talagang ang hirap kapag mayroong pumapagabag deep inside. Diba? Sa ating puso, sa ating isipan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay tumanggap kay Kristo at upang magkaroon ng happy life, ay kailangan happy wife. Ay kaso walang wife. Ay walang wife. Lapit na. Brother Jun, wala eh. Sayang. Okay. Naalala ko tuloy. No comment. Okay, mga kapatid, mga minamahal. Father, forgive them, for they know not what they do. Tayo ba ito? Tayo ba isang Kristiyanong mapagpatawad? Diba? Balikan po natin ang Isaiah 53. Dito na po tayo magtapos. Isaiah 53. 3 to 7. Or beginning verse 2. Isaiah chapter 53 verse 2. For he shall grow up before him as a tender plant, and as a root, the root out of a dry ground. He had no form nor comeliness. Ito po yung ating Panginoon Jesus. Hindi po siya guwapo. Diba? Sabi po dito, he had no form nor comeliness, and when we shall see him, there is no beauty that we should desire him. So talagang wala pong kagandahan. Kaya talagang nahirapan ang mga sundalo noon. Ginamit pa talaga si Judas para makilala nila kung sino ang Panginoong Jesus. Talagang ordinary lang po ang ating Panginoong Jesus. So yun po yun. And then verse 3, he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he had borne our griefs. So talagang dinala po ng Panginoong Jesus ang ating mga kasalanan, karamdaman, and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way, and the Lord hath laid on him
the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before the shearers is dumb, so he opened not his mouth. So mga kapatid, mga minamahal, sana sa ating pong buhay, maging katulad po tayo ni Kristo. Kasi ito po yung purpose bakit tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Bakit tayo nakikinig ng salita ng Diyos? To be Christ-like. Diba? To be Christ-like. Maaaring talagang mahirap, pero binigay po sa atin na talagang ito po ay kayanin. At napakarami na po ang naging mga Christ-like na talagang katulad nga po ni ng Pablo, ni ng Pedro, ni ng John, na walang nakasulat sa Bible na si John nung inilubog sa kumukulong mantika o langis ay nagbanta sa kanyang sa kanyang kapwa na nagsalita ng masama. Diba? Walang nakasulat sa Bible na pagkatapos na si Pablo ay kulong, ay nagsalita si Pablo na humanda kayo paglabas ko. Meron bang ganon? Wala. Diba? Kaya sa atin po, huwag din tayo mag-iisip ng masama. Diba? So, yun po nakakalungkot. Minsan, ang mga Kristiyano ay nag-iisip ng masama. Gaganti ako sa iyo. Diba? May araw ka din. Ilang araw yan, Brother Jason. Diba? To God be the glory, tayo po ay tumayo. Tayo po ay umuko, pumikit. Ating po ihanda ang ating sarili sa pag-partake ng hapunan ng Panginoon. Tayo po yung umuko, pumikit, tayo po manalangin. At pakita po dito ng ating po mga grape juice at ng ating po sinapay. Tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po. Nagawa mo po kami patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Mga kasalanan hindi mabilang, mga kasalanan na hindi na rin po matimbang. Tunay po na talagang kung pagsasama-samahin ng lahat ng aming mga kasalanan, ay maaaring hindi na po ito matitimbang pa at hindi na po talaga mabilang. Ganun pa man, sa kabila ng lahat ng ito, araw-araw mo kami pinapatawad sa aming mga kasalanan. Every time na kami humingi ng tawad, pinapatawad mo po kami. Salamat na patuloy mo po kami tinuturuan at hinahamon na tularan namin ang mga halimbawa na iniwan sa amin ng aming Panginoong Hesus. At tularan din namin ang mga halimbawa na iniwan sa amin ng mga mananampalataya. Katulad po ni na Job, sa kabila ng matinding kahirapan, pagsubok na pinagdaanan, na natiling nagtapat at naglingkod sa iyo. Si Pablo na ilang beses na nakulong, ganun pa man, pinili pa rin na maglingkod sa iyo. Hindi iniwan ang paglilingkod, hindi iniwan ang ministry, na natiling nagtapat sa iyo. Si Stephen, na talagang hindi iniwasan ng mga bato, at talagang siya po ay hindi umalis sa kanyang kinatatayuan. Tinanggap ang mga bato na tumama sa kanyang katawan, but still, hindi po siya nagbanta sa mga taong ito. Siya po ay nagpatawad. At hiniling pa nga po ni Stephen sa inyo na huwag singilin sa mga taong ito ang kasalanan na kanilang ginawa. Habang lahat ay nakayukot, nakapikit, mahirap ang buhay kung hindi natin magagawa magpatawad. Hindi magiging maganda at masayang buhay kung laging puot, galit ang nasa sa ating puso at isipan. Salamat po Panginoon sa iyong pag-ibig. Sa kabila ng aming pagkukulang kasalanan na nagagawa, nananatili kang tapat sa amin. Habang lahat ay nakalukot, nakapikit, ngayong hapon ay ating pong inaalala ang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus.
Tayo po ay dadako sa pakikibahagi sa hapunan ng ating pong Panginoon. Nais po ng Diyos ngayong hapon na tayo po maging karapat-dapat sa pagpartake ng Lord's Supper. At habang ang lahat ay nakayukot nakapikit, hindi ko po nalalaman ang inyong pong mga kasalanan. Hindi ko po alam ang inyong pong mga kasalanan. At ninanais po ng Diyos na sa hapong ito, buong puso tayong humingi sa Kanya ng tawad sa kasalanan na ating nagawa upang tayo po ay maging karapat-dapat magpartake ng Lord's Supper. At sa ating pong paghingi ng tawad sa ating kasalanang nagawa, sikapin po natin mga kapatid na huwag na po ito ulitin pa. Sikapin natin na tayo po'y laging mamuhay na mayroon pong malinis na puso. Maaaring na ipapakita natin sa ating kapwa na tayo ay mabuti. Pero kung madumi ang ating pong puso at isipan, ito po ay hayag sa Panginoon. Ang Panginoon ay nakatingin sa ating puso. Alam ng Panginoon ang ating puso, ang ating mga iniisip. At bago po tayo mag-partake ng ating pong Lord's Supper, mayroon po tayong 2 minuto para tayo po ay magkaroon ng personal na panalangin at tayo po ay humingi ng tawad sa mga kasalanan na ating pong nagawa. At ito po ay simula na po ngayon. Sige po, ulit po tayo.